And sa positive naman guys, no, unti-unting kapag naka-recover na kayo guys, unti-unting makakaramdam kayo ng kaginhawahan sa buhay nyo. Kumbaga parang mapapansin nyo na yung mga resources na kailangan nyo, sabi ko nga guys, 'di ba, mga tutulungan kayo ni universe, and yung mga resources na kailangan nyo sa buhay nyo, madali lang siyang dadating sa inyo. So kunwari gusto nyo magnegosyo, pag magnenegosyo kayo, kailangan nyo ng kapital. So yung kapital na yon, parang madali nyo lang siyang makukuha mga kapiksi. So mga ganun. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong October 16 to 31 para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo, mga paparating para sa inyo. So ito guys, we have the thinking woman. Ibig sabihin nito guys, no, medyo maliwanag, maayos yung inyong pag-iisip right now mga kapiksi, and marami kayong mga pinaplano or pinag-aaralan sa buhay nyo na syempre may kinalaman dun sa mga changes or pagbabago na gusto nyo yung maganap sa inyong buhay mga kapiksi. So maganda yan, especially ngayon, no, kasi bare months na, ilang buwan na lang yung natitira para sa 2025 natin, and ilang araw na lang, 'di ba? Papasok na yung 2026. So this is the best time for you para gumawa ng plano. I-analyze nyo yung buhay nyo right now, kung kontento ba kayo sa inyong 2025, satisfied ba kayo, marami ba kayo na-achieve, naabot nyo ba yung mga goals nyo, same pa rin ba yung goals nyo sa 2026, may bago ba kayong planuhin, yung mga ganun guys, no? So yeah, it's the best time for you to plan mga kapiksi. And ito naman guys, this is abundance in reverse. Ibig sabihin nito guys, may mga blessings sa buhay nyo pero hindi siya pumapasok hindi pumapasok o hindi nyo masyadong nararanasan. For some of you guys, maaaring may mga balakid kayo sa mga blessings or pagpapala. And usually guys, yung mga balakid na yun, those are your negative thoughts and assumptions, mga negative emotions nyo, especially guys sa pera, no. Ang pinaka number one na balakid sa pera is pagrereklamo, no. Kapag mahilig kayo magreklamo sa buhay, imbis na magpasalamat, reklamo, palagi yung stress, worried, anxieties, yan yung mga balakid talaga sa mga blessings at pagpapala. And syempre meron pang other mga negative emotions like anger, hatred, resentment, grudges, diba? Palagi ko kayong sinasabihan guys na matuto kayong i-let go yung mga negative na emotions na yon mga kapiksi. Alright? Para pumasok yung mga blessings. And mag-shift kayo guys into gratitude. Kailangan talaga palagi kayong grateful mga kapiksi. Kapag grateful kayo, mas nai-invite nyo yung mga blessings papasok sa buhay nyo. Okay? Alright. So another message for you Pisces. Appreciation, ayan, no. So saktong-sakto itong mensahe na to guys. Kailangan talaga palagi nyo na-appreciate itong mga blessings, no. Kapag na-appreciate nyo, kapag grateful kayo, itong gantong energy magiging ganyan yan, and maiimbitahan nyo yung blessings na lalong pumasok sa buhay nyo. So again guys, iwasan yung magreklamo, no. Kapag nagrereklamo kayo, yan talaga yung number one na sanhi ng kahirapan. Yung pagrereklamo mga kapiksi. Okay? Alright. So yeah, shift to gratitude guys, and so you can transform your life. So shuffle natin to, hanapin natin yung energy ng Pisces. Habang sinushuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or bracelet guys, si Trin at saka Aventurin yung recommended ko. So, check nyo yung link sa description box. Check out na kayo guys. So, Pisces guys, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Latag natin yung spread nyo mga kapiksi. Kung hindi nyo pa napapanood guys, yung ating 2026 Pick a Card kapalaran, panoorin nyo na. Super ganda guys. Wow. So, eto guys, this is both negative and positive mga kapiksi. Ito guys, this is endings and new beginnings mga kapiksi, no? Kasi for some of you, maaaring nakaka-experience kayo ng mga pagsubok or challenges, but this is coming to an end with this world card energy dito. Ibig sabihin nito, matatapos yung cycle ng mga problema, ng mga bighati. Pwedeng hindi pa agad-agad, no? Kasi syempre kapag nagka problema kayo, hindi naman kayo agad-agad makaka-recover, pero yung pinaka kumbaga climax, no, ng problema nyo, yung pinaka crucial na bahagi ng problema tapos na, and pwedeng ang nararamdaman nyo na lang is yung buntot, no, kung kumbaga sa bagyo, di ba, merong sentro ng bagyo, merong buntot ng bagyo, so parang nandun na lang kayo sa buntot ng bagyo guys, pero yung sentro ng bagyo sa buhay nyo parang tapos na siya, nakaraan na siya, nakalipas na siya, and right now you will have like a major transformation or transition sa buhay nyo na magre-restart yung or magsisimula kayo ng panibagong cycle or panibagong chapter sa buhay nyo. Ang maganda dito guys is hindi kayo nag-iisa dito sa mga problema na to. May mga taong tutulong sa inyo guys para makawala kayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Ibig sabihin may mga solusyon na dadating sa inyo, may mga tulong, no? Itong mga tulong na to guys, galing din ito kay universe mga kapiksi, and magkakaroon kayo ng malinaw na isip, kaya kagaya nga nung sinabi ko sa inyo kanina guys, no, magkakaroon kayo ng malinaw na isip mga kapiksi. Kumbaga pagpaplanuhan nyo kung paano yung pagbangon nyo sa buhay, kung ano yung mga susunod na gagawin nyo para talagang makarecover kayo sa mga pagsubok na yan guys, okay? So, yan yung nakikita natin sa negative papuntang positive mga kapiksi. And sa positive naman guys, no, unti-unting kapag naka-recover na kayo guys, unti-unting makakaramdam kayo ng kaginhawahan sa buhay nyo. Kumbaga, parang mapapansin nyo na yung mga resources na kailangan nyo, sabi ko nga guys, diba, mga tutulungan kayo ni universe, and yung mga resources na kailangan nyo sa buhay nyo, madali lang siyang dadating sa inyo. So, kunwari, gusto nyong magnegosyo. Pag magnenegosyo kayo, kailangan nyo ng kapital. So, yung kapital na yun, parang madali nyo lang siyang makukuha mga kapiksi. So, mga ganun. Again, take it how it resonates kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. Sinample ko lang yun guys, okay? And for some of you guys, no, talagang nakikita natin yung kabuuan ng pagmamahal sa buong pamilya, yung kabuuan ng pamilya nyo guys, sa kabila ng unos, no, sama-sama pa rin kayo sa hirap at ginhawa ng iyong pamilya guys, and parang mas magiging close pa yung bonding nyo ngayon, lalo na after nung trahedya or after ng bagyo na inyong na-experience mga kapiksi. Meron din kayong pagdidesisyonan yung iba sa inyo na may kinalaman sa trabaho guys, or kung ano man yung source of income nyo, pwedeng trabaho, negosyo, investment guys, or mga proyekto, pero merong offer, no, may mga job offer na pwede kayong ma-experience, mga kontrata, mga sales, mga agreements guys, no. So pag-isipan nyong mabuti, I'm sensing na this will work in your favor, magiging favorable sa inyo yung sitwasyon mga kapiksi. So wag kayong
magmadali sa pagdedesisyon. Syempre, kailangan yung timbangin mabuti, guys. Okay? So, ito guys, i-main nyo na itong mga bagong chapter ng buhay, itong mga tulong from the universe, itong mga available na resources. Nararamdaman din natin yung pagiging kalmado nyo sa buhay, mga kapiksi, sa kabila ng mga unos, no? And sa love naman, guys, merong magpaparamdam sa inyo, mga kapiksi, no? Ito guys, medyo may pagkatorpe ito. So, kung kayo ay applicable ito sa mga single, mga kapiksi, no, na nag-aantay or naghahanap ng karelasyon, specific person, maaaring may magparamdam sa inyo, pero medyo mabagal kasi may pagkatorpe itong person na to, mga kapiksi. Kung kayo naman ay meron ng mga partner or specific person, maaari kayong ulit ligawan ng iyong person, mga kapiksi. Actually, nag-aaway kayo, no? Sa pag-ibig, sa love, merong mga pag-aaway, mga pagtatalo, mga conflict, kumbaga sa relasyon, pero nakita natin na masosolve itong mga conflict na to, mga kapiksi, kasi susuyuin din kayo ng person nyo. Pero ang nararamdaman natin dito na parang main conflict nyo din, guys, is kaperahan, no? Pera. So, pwedeng nagkakaroon kayo ng pagtatalo sa mga pera ng person mo. Baka hindi kayo nagkakasundo sa budget, sa paggastos, mga kapiksi. O kaya naman, pwedeng merong mga expenses na sinasayang, like yung mga sugal, pag-inom ng alak, mga bisyo, no? Na imbis na sana naiipon na lang yung pera, ginagamit pa sa mga bisyo, sa sugal, ganyan. Kaya kayo nag-aaway. So, take it how it resonates, guys, kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon. Pero, maayos din yan, guys, kasi sabi ko nga sa inyo, susuyuin din kayo ng inyong person, mga kapiksi. Alright, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito, guys, i-mind nyo na itong mga resources from the universe. Ito mga katapusan ng mga problema, mga kapiksi, mga tulong from the universe, mga bagong job offer. Yan yung mga positive energies for you, Pisces. So, shuffle natin to. Bunot lang tayo ng isa pang additional message. I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. And totoo to, guys, no, we are all spirits in a human form. So, yung katawan, yung spirit form natin or yung kaluluwa natin, di ba? Kaluluwa is spirit form. So, meron tayong katawan lupa, kaya na-experience natin yung mga karanasan ng katauhan, di ba? But we are all spirit beings as well, guys. So, don't be afraid, mga kapiksi, if nakaka-experience kayo ng mga parang unusual na mga experiences na pang tao. Minsan kasi may mga ilan sa atin na malakas yung kanilang mga spiritual senses na tinatawag, mga kapiksi, na parang hindi normal sa isang tao. Don't be afraid, guys. Kung gusto nyong i-explore, pag-aralan, i-explore nyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang din, because it's your life. Kayo yung masusunod, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, and yung magaganda dito, i-main nyo na sa comment section. And for more tarot readings, guys, ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.